Yes, na-miss ko na si Ana. Day off po pa today. Thank you. Sam, balikan ko lang din sa nabanggit kanyo ni Sir, Manila Film Festival. Nakasama yun sa plano mo. So, Sam, parang napag-isipan mo na ba ano yung plano mo, like kung ano yung kwentong gusto mong lumaras dito, or kaya paano siya i-revive? Meron ka na bang medyo concrete plans? Anything? Gusto ko siyang gawin sa February kasi medyo malamig. Mahirap kasi pag medyo malamig January o February para maganda agad yung simula ng taon. Magpuntahan yung iba't ibang mga turista, magsubmit sila ng iba't ibang mga films. Kailangan ko may market yan sa buong mundo na meron ng Manila Film Festival. Makakapag-invite din ako ng mga international acts. Kasi ang Film Fest is a whole week eh. Hindi lang siya isang araw. So kailangan maraming nangyayari. Maraming events, may concert, maraming pakulo. Kumbaga, bukod doon sa pinaka-awarding at talagang pinaka-highlight na Manila Film Festival, isang linggong events siya, maraming nangyayari. Kaya pagsasama-samahin natin lahat ng resources ng Maynila para maalagaan yung mga turista at makalat nila sa mga bansa nila kung gaano kaganda yung Maynila at magpuntahan yung mga kanilang mga kababayan. Bongga. Thank you, Hannah. At isa pa, last na sir. Congrats, Sam, sa 38%. Ano yung naging reaction mo na at least yung hard work mo paying off, lalo na yung simula, ang daming mga bashers na yung self-candidate lang, pero ngayon, habol na. Masayang-masaya ako, hindi para sa sarili ko, pero para po sa mga Manileño. Ngayon, nagkakaroon na po sila ng pag-asa na hindi magkaroon ng pagbabago. Masaya ako dahil nakita nila yung sinseridad ko. Nakita nila na hindi ako tumakbo para yung mama, nakita nila na nandito ako para tulungan sila. Unti-unti na silang nagigising sa katotohanan. Dahil yan sa lahat ng ikot ko, sa sipag ko, sa pagkausap ko sa mga tao, maramdaman nila yung tunay na sinserong malasakit ko sa kanila at sa mga plano kong gawin para sa Maynila. Kaya wala ko ibang gagawin, kundi ituloy-tuloy lang yung ginagawa ko ngayon, magsipag palalo, at gaya nga na sinabi ko mga Manileño, lalaban tayo hanggang dulo at ipapanalo ko kayo. Bongga, thank you, Sam. Thank you. At syempre, ito ang editor ng Manila Standard, Nikki Wang. Nikki. Nikki na may meeting pa sa Makati. Unang-una, SB, nalutuwa kami at umangat yung survey mo sa Manila. Bukod sa mga nabanggit mo kaninang achievement mo bilang estudyante, valedictorian, Battle of the Brains, nalutuwa ako, minsan napanood ko yung Battle of the Brains na to, ay, si SB pala yun. Na-confirm ko kasi isang vlogger na ikaw nga yun. But anyway, nabanggit mo yung plano mo sa Manila, sa entertainment, sa turismo. Pero ano naman ang plano mo sa mga kabataan? Ang pinakaplano ko po dyan ay mabigyan talaga ng pondo yung edukasyon. Magkaroon sila ng allowance at scholarship para makagraduate sila. Hindi lang yun, libreng uniform, libreng school supplies, libreng sapatos. Kailangan makagraduate yung mga kabataan sa Maynila at makapasok sa magagandang universidad. Tandaan niyo po nasa Maynila karamihan na magagandang university. Sa Pilipinas, nasa TAP, nasa Moraita, nasa University Belt. Pero ang dami hindi makapag-aral. Kaya nga, hindi lang scholarship, hindi lang allowance, hindi lang libreng mga uniform ay bibigay natin. Gagawa tayo ng mga libreng review centers para mabigyan na mas magandang tsansa yung mga Maynila, mga Manileñong kabataan makapasok sa magagandang universidad. At partnership po ng Manila government dun sa mga universidad sa Maynila para magkalat sila ng mga slot para sa mga estudyante namin sa Maynila. Kasi alam niyo po, education is the greatest equalizer.
Yan ang ginamit ko para mapaangat ko buhay ko. Yan ang magbibigay sa inyo ng oportunidad. Pinaka-importante yan. Yan yung bagay na hindi mananakaw ng kahit sino man sa'yo. Hanggang meron kang edukasyon, kahit wala kang trabaho, magkakaroon ka ng oportunidad sa mga susunod na generasyon at matutulungan mo pamilya mo. Kaya sobrang prioridad yan. Bilyong pondo po ang ilalaan natin para maipatupad lahat ng mga sinabi kong yan para sa edukasyon ng mga kabataan sa Maynila. Salamat po. Last na tanong na lang. Sabi nila, bago ka mag-succeed, makakatanggap ka ng maraming no. And you only need one yes to succeed. O masimulan yung ang iyong pag-asenso. Sino po ang unang nag-yes kay SB? Nanay ko po. Kaya napakalaki ng utang na loob ko sa nanay ko kasi si Mama Niña Clara Versosa. Housewife lang yung nanay ko. Ginapang kami. Atid sundo, paligo, luto ng pagkain, magturo sa amin, magbigay. Hindi naman kami mayaman eh. Pero grabe magbigay nanay ko sa mga taga-probinsya nila. Lahat, pagpunta ng Maynila, sa amin nakikitira. Pinapautang niya. Sinasagot niya pang ospital. Doon ko nga natutunan yung pagbibigay sa mga magulang ko. Kahit last money na namin, binibigay niya. Ngayon, nung dumating na kailangan ko magnegosyo, kailangan ko ng pera para i-invest doon sa bagay, doon sa negosyo babago ng buhay ko. Alam mo, pinangutang ako ng nanay ko. Inutang niya ako 5-6 para ma-invest ko. Walang tanong-tanong kung saan mapupunta, kung saan ko gagamitin. Pinangutang ako ng nanay ko. Kaya sabi ko nga sa mga taong nagpapasalamat sa akin, okay magpasalamat sa akin. Papasalamat sila dahil natutulungan ko sila. Pasalamat tayo sa nanay ko. Kung hindi niya ako ginapang, hindi niya ako pinangutang, hindi niya ako inaruga, wala po ako sa kalagayan ko ngayon. Pinangutang na loob po lahat ng sa nanay at tatay. Maraming salamat. Alam nyo, nakakatuwa yung mami ni Sam. Kumain kayo ng di ba, yung relaunch ng Toronto. Kumain kayo ng lugaw. Nanay niya ang nagluto. Nanay niya nagluluto ng mga lugaw. Pati sa mga... Hanggang ngayon po, ang nanay ko ang nagluluto ng arroz caldo at kung ano ng mga pagkain. Kunwari, may rally. Dati, nung bago pa mag-campaign period, meron kaming mga rice giving. 5,000, 7,000, 10,000 people. Nanay ko nagluluto kasama ng mga kusinero niya ng mga arroz caldo at iba't ibang mga pagkain ng mga tao. Sabi ko, hindi nga lang ako yung ginawang anak ng nanay ko eh. Buong Maynila eh. 1,000 yung napakain kaya... Thank you ma ha. Hanggang ngayon, kahit matanda na nanay ko, 66, 65, 1959 siya eh. 65, ha? Ano ba yung luto ni Rian naman? 66. Ano paborito luto ni Rian? Paborito pagkain ni Rian? Yung nanay ko, binibigyan niya nga sa buong Manila. Ano daw paborito ni Rian? Kaya ako napaisip kasi galing nanay ko. Wala, Filipino food. Yun ang paborito namin, Filipino food po. Anong luto naman ni Rian? Si Rian? I'm sure gusto niya yung cookie ni Rian. Oo. Of all na ginagawa ni Rian, ang pinakamasarap yung cookies na binibake. Yung base baked, na sikat ngayon. Pinrefect niya yan, ilang taon. Hindi lang yan basta baking ha. Pinag-aralan niya ano yung pinakamagandang, business partner. Pinag-aralan niya kung ano yung pinakamagandang chocolate, ano yung pinakamasarap na dough. Hindi po ako part ng base bakes ha. Sariling negosyo ni Rian yan. Alam niyo po si Rian, maraming sariling negosyo. Hindi niya ako kailangan. May sarili ho siya. Meron siyang base bakes. Meron ho siyang healthy appetite. May Rian Ramos, umorder kayo sa Grab, Food Panda. Yan po yung mga healthy na mga pagkain na in-order ng mga health puffs. So doon pa lang kumikita na siya. Siyempre, artista siya, endorsements, marami siyang kinikita iba. Okay, thank you. Ang next natin magtatanong na editor Philippine Star Natalie Tumata. Yes, Natalie. Pahuli natin si Morty babalik sa atin. Yes, Natalie. Nikki Wang. Hindi ko wala nung
Okay, ito na po si Natalie. Sir Sam, question ko lang, kamusta yung last stretch ng campaign? And ano yung plano natin? Sobrang pagsisipag. Yun po ang gagawin ko sa mga natitirang araw ng campaign. Lagi ko nga sinasabi, sa mga Manileño, ibibigay ko po lahat. Ibibigay ko po yung sarili ko, pagod ko, puyat ko, boses ko, resources ko. Lahat ng meron ako para ipakita sa inyo na lalaban tayo hanggang dulo. Huwag kayong mag-alala. Bata pa ako, kaya kong gawin. Kaya kong kitain lahat ito. Meron akong negosyo, huwag yung isipin yun. Ang isipin nyo yung future ng Maynila. Kasi kahit anong mangyari pagkatapos ng eleksyon na to, yung buhay ko po, yung negosyo ko, ganun pa rin. Malulungkot lang ako pag iba po ang naging resulta ng eleksyon kasi wala pa rin magbabago sa Maynila. Nasubukan nyo na yung iba eh. Naglingkod na ho sila eh. Alam nyo na mangyayari pag sila ulit. Walang nangyayari sa Maynila, lalo umirap. Kaya nga sabi ko, isa lang. Bigyan nyo ako ng pagkakataon, ipapakita ko posible ang pagbabago sa Maynila. Kung meron mang panahon, kung pwede magbago sa Maynila, ito na po yung panahon na yun. Minsan ko lang po iaalay sarili ko, hindi na po ito mauulit. Hindi ito katulad ng ibang politiko, pag natalo sila, next time tatakbo ulit. Every year tatakbo yan. Ako po hindi na po, one time ko lang iaalay sarili ko, hindi po madali itong ginagawa ko. Ngayon ko lang po talaga ibibigay lahat. Sana po huwag nating sayangin ito. Para ho sa anak ninyo, sa mga po ninyo. Yung boto nyo sa akin, hindi para sa akin. Para po yan sa kinabukasan ng pamilya nyo at kinabukasan ng Maynila. Thank you. So, Sir Sam, are you saying na pag hindi ka-successful ito, parang rule out na yung politics? Kasi syempre, alam nyo sa kahit anong laban, pag binigay mo lahat, tapos hindi mo bra, kaya iba talaga ang pinili. Kung sakaling mangyari, walang problema, tatanggapin ko. Ang sinasabi ko nga lang sa mga Manileño, manalo, matalo, yung buhay ko ganun pa rin po. Nakakalungkot lang pag iba naging resulta ng eleksyon, walang pagbabago mangyayari sa Maynila. Ganun pa rin. Hindi ko na po kayang ulitin to. Mahirap yung laban na to. It will take everything that you've got. Hindi lang resources to. Tulog ko. Buhay ko, pagod ko. Personal life ko, pamilya ko. Buong pamilya ko tumutulong na rito. Hindi lang resources ko, pati resources sa mga pamilya ko, kapatid ko, tinutulong nila. Group effort to para sa mga Manileño. Sabi ko nga, Tay, mga lulot-lulo ko sa Maynila, kahit yung mga kabataan, alam nyo sa puso nyo. Ramdam nyo yan. Hindi ko lang, huwag kayong magbenta ng boto ninyo. Uso-uso bentahan, 1,000, 2,000. Sige, tanggapin mo, pero sana bumoto ka ayon sa konsensya mo. Kung sino yung sa tingin mo tunay na makakapagdala ng pagbabago, yun ang iboto mo. Hindi ko sinasabing ako. Pag-isipan mo, pag-aralan mo, anong ginawa namin sa mga buhay namin, ano kami ngayon. Kayo mag-decide. And deep in your heart, alam mo kung sinong dapat mamuno sa Maynila. Thank you. And ito, next question is from Salve Asis. Ay, Sir Sam. Hello po. Mahirap siya financially, pero paano mentally, physically? Hindi ka ba nagka-suck during the time na grabe yung kampanya eh, no? Sabi ko nga, ang daming tao. Sabi ko nga po, buti na lang, pinrepare ako ng Diyos dito. Not just physically, not just mentally, not just financially. Bawat aspeto ng buhay ko, pinrepare ako ng Panginoon para sa sitwasyon na ito. Pina-asenso niya ako, so may panlaban ako. Pinagaling niya ako, sumarunong ko magsalita at nakakapag-isip ako ng magagandang programa. Pinatalino niya ako, binigyan niya ng pag-aaral, binigyan niya ako ng puso, pinalakas niya yung katawan ko. I've been doing marathons.
Kumbaga, ang dami ko na rin laban sa buhay. Lahat mahirap. Mahirap umasenso, ha? Maraming namatay hindi umasenso. Mahirap magpalago ng negosyo. Mahirap mag-marathon. Mahirap maging valedictorian. Mahirap makapasok sa UP. Mahirap maging engineer. Mahirap maging CEO, maging presidente, pati ibang kumpanya. Pero lahat po yung kinaya ko. Sa tingin ko po, kaya siguro, dinaanan ko lahat yun at nilagpasan ko at pinanalo ko. Inihanda ko ng Panginoon para ko sa moment na to, nilagay niya sa sitwasyon na to, at alam ko may plano sa amin ng Panginoon para baguhin at sakipin yung rin. Thank you, Salve. Ito, second to the last question kasi ito naman magkakasakit din siya. Janice na kita. Hi mga guys! One question is... Hello. Hello, madam. Sorry. Hello kay Janice. Hello, madam. Pwede ba? Yes, Janice, yes. Yan, Mayor Sam, kasi marami ang nagtatanong. Marami po ang nagtatanong since pareho naman kayong celebrity ni former Mayor Isko Moreno. Kung sakali po ba na may mag-request na magkaroon ng debate, willing po ba kayo na makipag-debate sa kanya at ano po ang gusto niyong sabihin kung makakaharap niyo po siya? Kung magkakaroon... Hello? Hello? Kung magkakaroon ko man, if ever ng debate, may mag-organize ng mga grupo, ay handa po tayong lumaban at sumagot. Sabi ko nga po, kailangan magkaroon ng debate, kailangan magkaroon ng talakayan para malaman ng tao ano ba talaga yung plano ng bawat isa. Sobrang importante yan. Makilala ng mga botante ang bawat kandidato at kanilang mga plano. At bukod dun sa salita, maramdaman nila kami. Kasi, alam mo, maraming magagaling magsalita, matatamis ang dila, sasabihin kung ano lang yung gusto ninyong marinig, pero nung nabigyan sila ng pagkakataon, hindi naman nagawa. Kaya napaka-importanting marinig at magkaroon ng debate para malaman ng mga tao sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo, ng tapat, at naayon sa kanyang puso at may magandang plano sa mga Manileño. Kaya sana po, magkaroon na po ng debate. At gusto ko lang sabihin na hindi po ko aatras dyan. Anytime, anywhere, haharapin ko po si Isko sa isang debate. Ano po yung gusto niyo sabihin sa kanya sa harap niya? Kung magkakaroon po sana tayo ng pagkakataon, sana po wag ho kayong umatras sa isang matalinong pagdedebate. Hindi ho ito personalan. Ito po para ho sa kinabukasan ng mga Manileño. Anong plano mo? Anong kaya mong gawin? Anong kaibahan mo ngayon sa dati? At masagot na po lahat ng mga issues sa Maynila. Ang request ko lang po sa kanya, sana huwag kang umurong sa isang debate at harapin natin yung mga Manileño, hindi po personalan, pero para malaman ng mga Manileño, sino po yung karapat-dapat at may kakayanan talaga magdala ng pag-asa at pagbabago sa Maynila. Thank you, Janice. At ito last question from Morley Alino na siguradong maboto daw kay Sam. Morley. Hello. Mayor, ang question ko ay nasa harap ka na rin naman ng pandesal. Yes. Tinapay. Samantalang naglabas si Isko Moreno ng video. Sinasabi nito na walang laman daw ang utak ang mga kalaban niya. Samantalang buti pa ang pandesal may laman. Yun ang first question. Grabe naman yun. Mayor Isko, huwag naman po sanang ganun. Ako po yan nagsikap sa aking pag-aaral. Ewan ko sa ating lahat, ako yata yung naging valedictorian at naging UP graduate. Battle of the Brains winner po ako ng ilang beses. Civil engineer.
20 years na po akong nagnegosyo. Hindi naman po sa pagmamayabang at pagtataas ng bangko. Sabi ko nga, sana magkaroon ng debate para malaman natin sino talaga yung walang laman ng pandesal. Okay, next question ko, Mayor, ay pagdating, kumbaga sa sugal, pagdating sa sa tamis ng Liamado si Isko. Alam mo ba yun, Liamado? Liamado dahil nagagawa ng pabutihin, pagandahin ng isang bagay sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Pero pagdating naman sa gawa, dihado talaga kayo. Tama ba yun? Yung parang panalo kayo. Dan marami na kayo yung nagawa. Question. Dahil matamis ang dila ni Isko Moreno, sinasabi ngayon na mga taga Maynila, si Isko daw, Isko Mikero, na kung saan lahat ng sinasabi, lahat ng mga pinagkakalat ay may kasinungalingan at matamis na dila na. Reaction po yun. Alam niyo po, ganyan laging sinasabi sa akin ng mga Manileño, sinisiraan ako, sobrang tamis ng dila. Sinasabi, puro lang daw ako delata, puro spam. Sinasabi niya, pabida, puro lang yan delata, puro lang yan bigas. Superman yan. Puro lang yan kabuhayan. Yan lang alam niyang ibigay kabuhayan. Sabi ko, anong masama sa kabuhayan? Ano naman masama kung nagbigay ako ng masasarap na bigas at linis at mga spam? At least galing sa sarili kong bulsa. Dugot pawis ko yan. Ganun ako katatamis ang dila nila eh. Kaya nilang baliktarin kahit magagandang bagay. Ganun katatamis ang dila nila. Kahit maganda ang ginagawa mo, kaya nilang baliktarin. Papaliktarin mo yung pamimigay ng tulong, pagmimigay ng bigas, ng delata at kabuhayan. Kaya mong i-twist na pangit. Tapos, yung hindi magandang ginawa mo, kaya mong i-twist na maganda. Alam niyo kung paano? Ganito po yan. Kaya daw siya nangutang, kaya daw siya nabenta. Ganito ang istorya. Marinig niyo, dadaanin kayo sa drama. Kung kayo'y mga magulang at wala kayong pangkain sa inyong mga anak, anong gagawin ninyo? Tapos yung mga lolo naman, oo nga no. Appeal to emotions ang tawag doon. Pag hindi mo masagot ang isang bagay, factual, hindi mo masabi yung datos, you will appeal to emotions. Kaya mga Manileño, mga nanay, tatay, mga lolo't lola, kaya namang madala sa acting. Nay, tay, pag wala kayong mapakain sa inyong mga anak, anong gagawin ninyo, nay? Eh di ba mangungutang ka rin? At least hindi kayo nagutom ng pandemya. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo ginutom ang Maynila. Buong bansa, nagbigay ng ayuda, hindi lang naman Maynila. Bakit mo pinagyayabang isang bagay na ginawa ng lahat ng tao, ng lahat ng LGU? Lahat ng LGU nagbigay ng ayuda. Baka nga kayo sa mga komunidad ninyo, nagbigay din kayo. Ako noong 2020, kaya masama loob ko, nag-donate ako ng rice sa Maynila. Actually, buong bansa eh. Pero pinalalabas ko niya, nasa daw ako ng pandemya. Buti na lang may mga resibo ko. Walang katapusan, thank you front row ang sinabi niya. Pagtapos noon, meron pa kami binuksan mga eskwela. Siya pa yung nag-ribbon cut. Ang sabi pa niya, thank you ulit front row. Gumit na kayo sa daan para pag umulan, dumami pa kayo. Ngayon, nagkatotoo yung sinabi niya. Dumami na ho ang ating mga supporters. At yun, ang sabi kong magpapanalo sa atin sa Maynila. May last question na lang ako po. Last na lang. Kasi concern dito ng Maynila. Kasi ang Maynila ay sentro ng Luneta. Ang Luneta ngayon, pinagdamot sa masa. May oras ng pagpunta, may oras ng pagpasok. Hindi tulad ng dati, open na. Mayor Sam, kung kayo ay bubog sa pagka-mayor, kami mga taga Maynila, makakaasa na muli namin mapupuntahan sa Arts and Opo! Alam nyo, part 2 ng turismo natin ng Luneta, kailangan bukas siya 24 hours. At ang pinaka-importante, dapat safe.
Kasi ang Manila na one of the riskiest city in the world. Gagawin natin safe and talagang mapupunta, accessible yan 24 hours para mag-enjoy yung mga kababayan natin. Hindi lang sa Manila, pati ibang lugar. Minsan kasi mainit eh. Ayaw mo ng tanghali, ayaw mo ng hapon. Alam niyo naman, mainit sa Maynila, lalo na ngayon summer. Yung iba gusto gabi, yung iba gusto madaling araw. Parang ako lang yan, kami bumibisita kami ng ibang bansa o kayo. Minsan gusto nyo gabi binibisita, iba rin yung datingan pag gabi at madaling araw eh. Diba, mas malamig, mas presko, mas intimate. So, bukas po yung Luneta, 24 hours. Magaganda yun. Thank you, Mayor S.